Mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, sa lahat ng citizens of the kingdom, sa ating pong kahanaraba, sa lahat ng kahanim, sa lahat ng mga officers. Blessed Sabbath po sa ating lahat. Napakaganda po mga kapatid ng ating topic ngayon, di ba? Napakaganda po. Alamin ang mga kautusan ng ating alam. Ngayon, nalaman po natin, mayroon palang kasalanan na kamatayan ang hatol. Mayroon din palang kasalanan na hindi kamatayan ang hatol. Di ba mga kapatid? Hindi natin yan alam dati. Ngayon alam na natin. Dito tayo mga kapatid sa unang tanong sa ating mahal na kaanghel. What is sin? Diniscuss po kanina ng ating mahal na kaanghel ang nakasulat sa iba't ibang version ng Ancient Bible kung ano ang kasalanan. Iba't iba man ang words na ginamit, pero iisa pa rin ang kahulugan na tinutukoy. Di ba mga kapatid, nakita natin kanina? Ang hindi pagsunod sa kautusan ng alayam, yan ang ibig sabihin ng kasalanan na nakasulat sa 1 John chapter 3 verse 4 mga kapatid. Sa isang version, ang nakasulat, na naalala niyo mga kapatid kanina, sa isang version na nakasulat, disobedience of the law. Yan daw ang kasalanan. Ang kasalanan ay disobedience of the law. Ibig sabihin, ang hindi pagsunod sa kautusan. Yan ay kasalanan. Sa ibang version naman nakasulat, lawlessness. Ano ang ibig sabihin? Hindi pa rin pagsunod sa kautusan. Ganon pa rin mga kapatid. Iba't iba man po yung words na ginamit. Isa lang ang ibig sabihin. Sa ibang version, anong nakasabi? Ang kasalanan daw ay breaking the law. Ano ang ibig sabihin? Hindi pa rin pagsunod sa kautusan. Sa ibang version, ang nakasulat mga kapatid kung ano ang kasalanan, transgression of the law. Ano ang ibig sabihin? Hindi pa rin pagsunod sa kautusan. Last, sa ibang version pa rin mga kapatid, ano daw ang kasalanan? Violation of the law. Ganoon pa rin ang ibig sabihin mga kapatid. Lahat ng version ng Ancient Bible nagsabi na ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng alayam. Alam po ba kaya ng mga pastor, bulaang tagapagturo, mga kapatid, na ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng alayam? Alam kaya nila yan? Hindi ba kaya nila nabasa na ng mga bulaang mga tagapagturo ang nakasulat sa 1 John chapter 3 verse 4? Hindi kaya nila nabasa to? Ano sa tingin niyo mga kapatid? Sa tingin ko, yes, nabasa po mga kapatid. Inulit-ulit po nila itong binasa ang nakasulat sa 1 John chapter 3 verse 4 mga kapatid. Pero hindi nila naintindihan. Bakit hindi nila naintindihan? Hindi po mga kapatid pinaintindi ng Aba sa kanila. Bakit? Hindi po nila sinunod ang kautusan ng Aba. Tinalikuran po nila. Sinipa nila mga kapatid, sabi ng ating mahal na mensahero. Kaya hindi nila naintindihan na ang kasalanan ay ang pagtalikod sa kautusan ng alayam. Lahat ng sekta tinalikuran ang kautusan ng alayam. Sa dami ng tao sa buong mundo, tayo lang ang sumunod. Fully, totally sumunod sa ating alayam. Meron ba kayong nakikitang nag-alay sa tuwing may kapistahan, mga kapatid, na itinuro ang Aba? Mayroon ba kayong nakitang sekta na sumunod sa kapistahan na itinuro ng Aba? Mayroon ba kayong sekta na nakikitang sumunod sa totoong Sabbath day ng Aba? Di ba wala mga kapatid? Ibig sabihin, lahat sila gumawa ng disobedience, hindi pagsunod sa kautusan mga kapatid. Lahat sila nag-transgress sa kautusan
ng ating alayam. Lahat sila sumuway sa kautusan ng ating alayam. Mapalad po tayo, mga kapatid. Unti-unti pong pinaintindi sa atin ng ating alayam ang kanyang mga kautusan. Lumalim ang ating mga nalalaman. Ang tungkol sa vow o pangako, mga kapatid, dati hindi natin yan alam. Di ba, mga kapatid? Pangako tayo ng pangako, wala tayong pakialam. Matupad man yan o hindi. Pero ngayon, alam na natin, hindi pala magandang mangako. Pwedeng mangako, basta tuparin. Hindi pala magandang mangako na hindi tuparin. Galit pala ang alayan dyan. Mga kapatid, kasalanan pala ang mangako na hindi tutuparin. At kapag may kautusan na yan ay kasalanan pag ginawa mo, mga kapatid, yan ay transgression of the law. Yan ay violation of the law. Yan ay breaking the law ng ating alayan. Disobedience of the law. Lahat ng hindi pagtupad sa kautusan ng ating alayan. Kasalanan, mga kapatid. Yan, alam na po natin ngayon. Napakaganda po, mga kapatid, ng mensahe ng ating mahal na kahanhil. Naintindihan natin sagad sa ating diwa at sa ating puso, mga kapatid. Ngayon, kapag ito, mga kapatid, equip na po tayo sa kautusan ng alayam, alam na po natin ang mga kautusan at ginawa na po natin ang kautusan ng alayam. Ano ang sabi ng Aba? Tayo po, mga kapatid, sabi ng Aba sa Psalms chapter 1 verse 3, mga kapatid, that person, tayo yun, is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper, mga kapatid. Ano man ang ating gawin, ay tayo'y magtatagumpay. Dahil kakatigan tayo ng Aba. Bakit? Tayo'y mga masunurin sa kanyang mga kautusan. Yung mga ayaw, mga kapatid, sumunod, yung ayaw magpailalim sa kautusan ng Aba, lumabas na. Nandun na po sila sa labas. Naiwan tayo. Tayong mga nandito sa loob. Naiwan tayo, mga kapatid. Tayong mga sumusunod, nag-aaral sa kautusan ng ating alayam. Mapalad po tayo. Gawin po natin, mga kapatid, pagtingin pa natin ang pag-aaral sa kautusan ng ating alayam para lalong tayo'y maging magbunga at tayo'y magiging matatag kagaya ng isang puno na nakatanim sa gilid ng isang sapa, mga kapatid, ng isang batis. Yun po, mga kapatid, maraming salamat po. Naway, ang aral natin ito, mananatili po sa ating isip, sa ating puso, mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan. Bukas hanggang sa mga sumunod na araw, mga kapatid, tandaan po natin itong kautusan na itinuro po sa atin ng ating alayam. Ito po yung, kumbaga, kasagutan, mga kapatid, sa propesiya na sinabing darating ang panahon, sabi ng Aba, na ang kanyang mga kautusan ay isinulat na niya sa ating puso at sa ating isipan. Di ba ang ganda, mga kapatid? Yun lang po. Maraming salamat po. Alalwaya layam, mga kapatid. Yada.